Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, isinisi kay Duterte. Malaking kalokohan ni Boying Rimulya. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling pasadahan ang video ito, pasadahan po muna natin ulit. Bigyan po natin ng reaksyon ng mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito. Ito, yung sinasabi nating sinisi kay former President Duterte. Ito pong balita mula po sa Billionaire News Channel. War on drugs intertwined with Isabong. Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya said the disappearance of 34 Sabongeros may be connected to former President Rodrigo Duterte's bloody drug war. Yan mga kaubayan, no? So idinadawit na naman po nila si former President Duterte, yung war on drugs ni former President Duterte dito po sa pagkawala ng mga Sabongeros. Ano ba yan? Pag hindi nyo na-solve, no? Pag hindi nyo na-solve yung mga kaso, dadawit nyo, sisisi nyo na naman sa nakaraang administrasyon, di ba? Kung kaya nyong isolve yan, isolve nyo na. Huwag nyo nang pinapahaba nyo pa yung istorya, no? Sa palagay nyo po ba maniniwala ang taong bayan na itong mga sabongerong nawawala ay konektado sa war on illegal drugs, mga karibin natin? Nako po, medyo mahirap pong paniwalaan mga kaubayan. Pero kung may ebidensya, pero ang sinasabi kasi dito ni OG Boying Rimulya, maybe connected. Maybe po. Ibig sabihin, wala po yata silang wala po silang matibay na ebidensya, no, na magdidiin dito kay former President Duterte na itong ang mga sabongerong ito ay nawala dahil sa war on illegal drugs ni former President Duterte. Pero kung meron man po kayo, kasi nasa Justice Department kayo no? Ikaw po ang sekretary ng Department of Justice, dapat bago ka po magsalita ng kung ano-ano na paninisi sa nakaraang administrasyon, you have a very strong or concrete evidence to justify your claims. Di ba? Hirap naman ito. May maybe. Maaaring hindi, maaaring oo. Diba? Nililito nyo po ang taong bayan sa totoo lang. Nililito nyo lang po yata ang taong bayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan din po natin itong Palasyo dumistansya sa impeachment case nilaban kay BP Duterte. Okay. Eto na naman po Ito na naman po ang mga ganitong statement ay hindi, no, pwedeng pagkatiwalaan, no, mga kababayan. Ang mga ganitong statement po ay hindi pwedeng pagkatiwalaan sapagkat most of the time, no, kabaliktaran po ang mga nangyayari dito no. Ano po ang inyong masasabi diyan mga kababayan? Ayan na naman sila, di ba? Hindi na dumidistansya na naman. Parang naghuhugas kamay na naman, pero at the end of the day, ang tanong, maniniwala or naniniwala ba ang taong bayan sa sinasabi nyo? Yun lang. Ito pa mga kababayan, sabi po dito sa Abante News Online, BBM admin payayamanin Pinas. Sabi naman po dito ni Atty. Harry Roque, mga karibin natin, trust rating ni Marcos Jr., hindi niya mapataas, payayamanin pa ang Pinas. Oo nga, no, mga kababayan. Yung trust rating niya nga,
namumulubi, no? Yung pa kayang buong Pilipinas ay payamanin niya, yung bansa natin payayamanin niya. No, sabi po ng ating mga kababayan na baka payayamanin sa utang. Nako, wag naman po sana, pero parang nangyayari na no? Mayaman na po talaga ang Pilipinas. Biruin nyo, trilyones po ang utang. Sa utang po pala, mayaman ang Pilipinas. Ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang at eto. Dito nagulat ako dito sa bill ni Senator Lacson. Sabi niya po dito, no leadership vacuum. Lacson files presidential succession bill. Senator Panfilo Lacson has refiled a bill that extends the list of government officials who can succeed the president in the event he or she gets killed or disabled. Yan mga kababayan. Mukhang may plano yata itong si Lacson mukhang may plano yata itong si Lacson. Hindi lang natin alam kung he or she yung pinaplanuhan. Well, anyway, what I'm trying to point out mga kababayan, baka gusto ni Senator Lacson, no? Na hindi lang, kasi sa ngayon po, correct me if I'm wrong, ang pwede lang pong pumalit sa presidente, ang vice presidente. Kapag nawala po wala rin po yung vice presidente, it's either o kung presidentiable, o kung sinasabi to presidential succession, vice president talaga, no? Pero kung wala po ang vice president, no, sino ang papalit? Siyempre, nandiyan yan sa Senado at sa speaker, di ba? Sa Kamara. Ngayon, gusto po ni Senator Lacson i-extend pa yan. Hindi natin alam kung hanggang saan. No, baka papunta sa kanya o sa ibang officials, no? Ano kayang plano, no? Dito ni Lacson anyway, let's try to subaybayan lang po natin ang susunod na kabanata. Alright? Ito pa mga kababayan. Ito, tinira na naman. Tinira na naman po ni Atty. Rowena Guanzon. Itong si Atty. Claire Castro. Sabi po dito, yung yusik nyo, si Claire Castro, maraming sablay pero sekretary ang napalitan or pwede namang both? Oo nga no, mga kababayan. Bakit si J. Ruiz lang po ang sinibak? Hindi po itong si Castro. Gaya nga po nung sabi ko nung nakaraang vlogs, gamit na gamit po nila itong si Yusek Castro, no? Pagdating po sa pag-atake, kasi attack dog po ito kung may tuturing, no? Sa pag-atake sa mga Duterte. That is why, no? Kahit natanggal na po yung kanilang pinuno ng PCO, eto, nananatili po sa pagiging press officer itong si Claire Castro. Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto. Ito po ang balita mula po sa Banti News Online. OBP hindi hihirit ng confidential funds sa 2026 budget. Tama. No? Palakpakan po natin yan. Huwag na kayong humingi ng confidential fund. Baka ma-set up na naman kayo. Okay? Nung nakaraan kasi na humingi kayo ng confidential fund, na set up, ibinigay po ng alanganing oras, alanganing araw, no? Malapit nang mag-expire, di ba? Kung baka sa pagkain malapit nang mag-expire. Baka ganun din ang gawin ngayon, wag niyo na lang, wag na kayong humingi. Total binabatikos kayo pagdating sa confidential fund, no? Hayaan nyo na maging trilyones ang confidential fund nila. Diba? Idagdag na lang sa kanilang budget. Sana naman yung COA, umaksyon din naman. Umaksyon naman yung COA. Patungkol po dyan sa sa confidential fund ng ibang departamento. Speaking of confidential fund, mga kababayan, ito po ang July 9, 2025, COA gives Office of the Vice President highest audit rating for the third successive year.
Yan mga kababayan. Ha? Ganun pa rin po. Unmodified report. Tama ba? Yung kanyang naging resulta ng kanyang pag-audit ng COA. Yun po mga kababayan, wala na naman pong nakitang anomalya ang COA sa Office of the Vice President. Nako, eto na. Eto na ang magiging ebidensya mga kababayan that the Vice President is wala po siyang ginagawang kalokohan, no? Pagdating po sa kanyang pondo. Kasi kung meron, makikita, masisilip pa rin po yan ng COA. So pahiya na naman itong mga House panel prosecution, mga prosecutor ng House. Pahiya na naman po dito sa report, sa audit report or audit rating ng COA dito kay Vice President Sara Duterte. Malaking sampal po ito sa mga pagmumukha nila, no? Napilit nilang inaakusahan ng maling paratang, no? Itong si Vice President Sara or yung Office of the Vice President. Pero hindi naman po sila mga auditor. Ang auditor po ng bayan ay ang COA. Kaya kanino po tayo maniniwala? Sa COA or dito po sa mga congressman na gusto lang siraan si Vice President Sara Duterte? Alright mga kababayan, eto. Pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Mga kabayan, makalipas ang ilang araw matapos lumantad at nagbunyag ang whistleblower na si Dondon Patidungan o alias Totoy, kaugnay sa pinagdalahan o pinagtapunan di umano sa mga nawawalang sabungeros, posibleng masimulan ngayong linggo ang paghahanap sa umano'y mga labi ng missing sabungero sa Taal Lake ayon sa Department of Justice o DOJ. Sa isang panayam, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na magsasagawa na sila ng technical dive at lake bed mapping sa Taal Lake upang matukoy ang posibleng kinaroroonan ng mga ito. Ayon pa kay Remulla, nag-request na sila sa Japan ng mga high-tech na kagamitan para gamiting pansisid sa ilalim ng lawa kung saan sinasabi ng testigo na si Patidungan na isang pispan sa Taal ang pinagtapunan sa mga nawawala nating mga kababayang sabungeros. Request na three pieces of equipment na pwede namin magamit para ma-map natin ang lake bed at malaman natin ang stratification at sedimentation ng lake. Kasi nga, hindi ito simpleng sistema lang. Ang tandaan natin, since 2019, nagkaroon ng ilang eruption na ang Taal Lake, kaya maraming sediment layers yan na kailangan ma-uncover. At saka, para ka naghahanap kasi mahirap kasi hanapan na talaga itong lugar na ito, kaya lahat ng technology aids na pwedeng gagamitin natin. Maliban sa DOJ, makikipagtulungan na rin ang National Bureau of Investigation o NBI sa gagawing retrieval operation. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, magkakandak sila ng DNA test cross-match doon sa remaining para agad na makita o matrace na mga kaanak ang mga nawawala nilang mahal sa buhay. Eh di magkukondak ng DNA test, cross-match dun sa remaining, yung mga kamag-anak na nagsasabing kamag-anak nila yon, makikita namin kung yun nga yung nawawala nilang kamag-anak. Ma-identify natin. Kahit buto na lang yan, kahit sa peraso na lang yan. Nakahanda na rin ang Department of Science and Technology o DOST para makipagtulungan sa DOJ at NBI sa paghahanap sa mga nawawalang sabungeros. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, bukas sila sa pakikipag-ugnayan sa mga scientists para maggamit ang mga instrumentong pandagat para sa marine monitoring. Yung buto, walang pakialam ang decomposition doon. Ang laman ang nabubulok laman. Pag oxidizing, kunyari dito sa lupa, pag iwan mo yung dahon dyan, madidecompose yan with time. Kasi may air ka pa. Ibig sabihin may oxygen. Pag wala ka ng oxygen, di mo na ma-decompose. Mapipreserve. So, depende yan sa lokasyon. Malalim kasi yung yung lake mahigit 100 meters yan sa deepest part kung saan may crater. So, depende yan kung saan. And then, yung organic matter kasi na
lumulubog, siyempre lumulubog doon, hindi na makapenetrate din yung sunlight kaya madilim. Samantala, nagpahayag naman at naglabas ng update si PNP Chief Nicolas Torre III kaugnay sa 15 pulis na idinadawit ni Patidungan na may direktang partisipasyon sa pagliligpit ng mga nawawalang sabongeros. Ayon kay Torre, nakahanda ang kanilang ahensya para makipagtulungan sa isasagawang investigasyon sa kaso. Yes, we have placed several personnel under restrictive custody pending the investigation on the missing sabongeros. That we can confirm. And we have partnered with NAPOLCOM for the in-depth investigation of this case to ensure transparency and impartiality and to ensure that really the ends of justice will be achieved. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? So yan mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan? Pero teka lang ha. Gaya nga po nung nabalita kanina sa Bilyonaryo News, no? Ito. Bilyonaryo News Channel. Ang pagdadawit po ni SOG Boying Remulla dito kay former President Rodrigo Duterte dito sa nawawalang sabongero. Ay konektado daw sa bloody drug war ni former President Duterte. Ayan mga kababayan, naniniwala ba kayo dito sa bagong aligasyon, akusasyon ni SOG Boying Remulla? Naku, i-comment nyo lang po sa baba mga kababayan para malaman po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.